lamang po ang kanilang lalabagin, nalabag na nilang lahat. Yan mga kapatid. Isang kasalanan lamang po, isang kautusan lang ang malabag natin, nalabag na natin ang buong kautusan po ng Diyos. Yan mga kapatid. Kaya po kung bakit napakahalaga po ang physical law na magpapasimula sa buhay po natin po. Kaya kailangan po sa spiritual experience po natin, kanina po, sinasabi po na tayo mabuhay katulad ni John the Baptist. Anong buhay ni John the Baptist po? Na siyang naghanda ng first coming ni Christ. At ano yung buhay ng mga maghahanda para sa second coming ni Christ? Yan mga kapatid. So John the Baptist is a country dweller. John the Baptist is a health reformer. And John the Baptist is a dress reformer. Yung tatlong bagay pong yun mga kapatid. Bakit po siya? Bakit po siya health reformer mga kapatid? Sapagkat makikita po natin na kung hindi ka healthy, hindi ka makakagawa ng sakdal, ng pagbibigay ng huling babala sa sanglibutan. Yan mga kapatid. Kaya kinakailangan healthy po tayo po. Kaya tayo binigyan ng message ng kung paano tayo maging malusog mga kapatid. Kung bakit may health reform. Why dress reform mga kapatid? What does dress signify? Righteousness ni Christ. Righteousness of the saints. Kaya makita natin anong gamit ng mga Amish people po. Kita niyo pa yung mga gamit po nila? Yung mga kapatid. Anong gamit ni Adan at Eva po noon? Buong katawan natatakpan ng liwanag. Kaya makikita po natin, dress. Bakit specific ang dress? Mga kapatid, sapagkat ito ay binabaliwala. Alam niyo po mga kapatid, kapag naunawa natin ang righteousness ng Panginoon, sabi po, mabibreak ang poverty. Mga kapatid, mabibreak ang power. Kaya ayaw ipaunawa ng kaaway po ito sa bayan ng Diyos. Kasi kapag naunawa na po natin, since 1888 sana po. Kaya mga kapatid, makikita po natin po itong aklat na ito. Bagong tanggap ko lamang po. Yan po. Itong The Glory of God since 1888 by Wagner and Jones. Ulitin ko po, The Glory of God since 1888. Na noon pala pa, noong 1888 pa, yan po, ang glory ng Panginoon is God's righteousness in Christ ay dapat ay mahayag, maunawaan ng bayan ng Diyos po. Kaya kung bakit 2 years, dapat po ay matapos na. Darating na ang Panginoon po. Kaya kung bakit po, mga kapatid, si John the Baptist, ulitin ko, health reformer, dress reformer, at country dweller. Mga kapatid. Kaya kung bakit siya nakatayo, kahit na pinugutan man po siya, natapos niya ang kanyang gawain. Kaya sa atin din po, matatapos ang gawain po sapagkat nakasulat po. Kaya sabi po sa atin po, Seventh-day Adventists should be the healthiest people in the world. Kung ganun po. Sapagkat si John the Baptist, healthy po siya. Yan mga kapatid. Why? Bakit healthiest people ang Seventh-day Adventists po, mga kapatid? Ilang aklat po about health ang ibinigay ng Diyos po sa atin po. Ilang health book po, ayon sa tala. Ito po, may listahan po ako. Yan po. Ang nakatala po sa akin ay 10 na aklat po. Una, a call to medical evangelism and health education. Pangalawa po, Christian temperance and Bible hygiene. Pangatlo po, counsels on diet and foods. Number 4, counsels on health. Number 5, the health food ministry. Number 6, healthful living. Number 7, medical ministry. Number 8, the ministry of healing. Number 9, temperance. And number 10, testimony studies on diet and foods. Alam niyo mga kapatid, sabi po rito po, sabi ng General Conference Daily Bulletin, February 21, 1899, God gave us principles which, if they had been followed, might have been made us the healthiest people in the world, a power wherever we are, and an example to all the world. But the time has come when the people begin to see the needs of these sanitarium principles. Kaya pala po ang health reform, ang medical missionary work, sa sanitarium dapat gawin po ito. Yan mga kapatid. Kaya po makikita po natin po, the time has come
when the people begin to see that the need of these sanitary principles and they want them in their Kaya po, kung bakit ang commission ng Diyos po ay house to house. Kaya yung sinasabi ng Leno po, mga kapatid, kailangan po natin gawin ngayon. Maganda po kasi pag sinabing house to house, lakad ka lamang, hindi kahit walang gasolina. Mga kapatid. Yan po. Kaya sabi po rito po, the time will come when there will be some people on this earth whom nothing can kill. Bakit po? 144,000, hindi mamamatay. Yan mga kapatid. Kaya, ang Leno, ewan ko kung ipapabilang ka po rito ng Panginoon, hindi natin alam. Yan mga kapatid. Sapagkat may sinasabi ng Panginoon po na may patutulugin. Yan po, bata at matanda. Pero, may pag-asa. Sapagkat sabi po ng Revelation 14:13, blessed are the dead. Yan po. Mga kapatid, gusto kong basahin po yung eksaktong pagkasabi po sa Revelation 14. Alang-alang kay Uncle Leno. Yan mga kapatid. Kung kasakali, kung hindi natin hawak ang buhay, mga kapatid, kung sakali, para mayroong kapayapaan sa angkin. Yan po. Ang sabi po sa Revelation 14:13, and I heard a voice from heaven, saying unto me, write, blessed are the dead which die in the Lord from henceforth. Yeah, said the Spirit, that they may rest from their labors, and their works do follow them. Mga minamahal, sino po ang mga tinutukoy po rito mga kapatid? Mapapabilang pa rin ba sa 144,000? Yes, mga kapatid. Sapagkat ang sabi po, sila ay namatay sa ilalim ng tatlong anghel. Yan mga kapatid. Under the third angel's message. At sila po ay bubuhayin ng tinig ng Ama. Yan mga kapatid. Kaya ang bubuhay ng, ng bubuhay ng mga mapapabilang sa 144,000 na patay po sa ilalim ng third angel's message ay tinig ng Ama. Yan po. Kaya sa first resurrection, kaninong tinig po yun? Tinig ni Jesus Christ. Tandaan po natin po. Kaya mga minamahal, yan po, para mapanatag si Uncle mga kapatid, may pag-asa. Kung halimbawa, kukunin po siya ng mga kapatid bago, ayan po, dumating si Kristo. Yan mga kapatid. Kaya sabi po rito po, the time will come when there will be some people on this earth whom nothing can kill, not even cyclones, nor earthquakes, nor disease of any kind. Men whom the plagues cannot kill, who can stand anything. Yan mga kapatid. God has given us a chance to be some of these men. And why men can we not lay hold of the principles that will enable us to be this? Yan mga kapatid. Kaya po, dito sa threefold union, coalition, na sinasabi po rito po, mga kapatid, nais ko rin pong ibahagi po yung nasa end time. Bilang, makita po natin kay A.T. Jones. Sabi ko, A.T. Jones? Tapos, eto po, magkakahawig talaga po sila. Magkakahawig ang presentation po nila. Ang ano lamang po kay A.T. Jones, nakafocus sa political. Dito po sa kabila po ay, nandun po sa religious. Yung pagkahulog ng, ano po dito po, yung Western question doon kay Jones, eto naman po sa Western question. Nag-combine po sila. Paano natin makikita po yung pagsasama ng Sunday Law at ng Turkey? Yan mga kapatid. So makikita po natin po na they are in consonanum, in harmony po sila, mga kapatid. Makikita po natin po dito po sa, tingnan ko po rito po, sinasabi po rito po sa atin po, na magkahawig din po sila. Bakit po? Sabi niya po, itong coalition, na sinasabi dito na po, threefold union. Una, sabi niya po, a Protestant Catholic Confederation will form the basis for this union. Makita natin, Protestant Catholic, di ba tatlo? Ang Protestant at Catholic, yun ang nakikita po natin po. Pero yung paganism or spiritualism, yan po ang hindi nakikita na bahagi. Yan mga kapatid. It will appear to be a twofold, pero threefold po ito, mga kapatid. And this union will greatly affect Protestantism. Why? Bakit Protestant ang direktang apektado dito po, mga kapatid? Pero ang pangunahing nangingibabaw po rito ay papacy. Bakit Protestant po?
sapagkat siya po ang magpapatupad po nito. Siya po yung mag-exercise po ng power of the papacy. At ito po, ang gagamitin po, satanic excitement empowers the church union to take action. Satanic excitement. So kanina po, sabi po ay satanic power. Yan po. Which is secular power. Yan mga kapatid. Kaya po, dito sa pangatlo, ito po ang gagawin po nila po. Coercion of the government by the threefold union. So nandito na po yung batas, pagpipilit. Yan mga kapatid. Makita natin po yung word na ginamit kanina, domination. Ito-dominate po ng threefold coalition na ito or union. Yan mga kapatid. At ano ang magiging epekto po ng pagkakaisa, pagsasanib po rito sa people of God? Sa atin po talagang puntirya po. Hindi ang sanglibutan. Yan po. Kaya po una, ang sabi po rito po, ano magiging effect? It will cause by hatred of Sabbath keepers. Masusuklam sila sa mga Sabbath keepers po, mga kapatid. Pangalawa, ang sabi po, intense persecution will result. So makikita po natin kung bakit yung tanong, are we prepared? Are we ready? Yan mga kapatid. Sapagkat po dito po sa unang bahagi na gagawin po nila sa people of God, ang sabi niya po ay, this threefold union will work toward one primary objective. And in reaching that objective, it will succeed. The U.S. government will be pressured into enacting the national Sunday law. The U.S. government will be pressured. Bakit po mapipressure po? Kasi the people will demand. And because of the circumstance na nangyayari po. Yan, to save America. And from ruin. And to save the world from ruin. Tandaan po natin po. Ito ang gagawin po nila. And by this union, Protestantism will have united with the secular power to support a false system of religion. Yan mga kapatid. So makikita po natin po, doon papasok ngayon ang full na pakikipagsanib ng Protestante sa secular power doon sa coalition pong ito. Yan mga kapatid. And by enacting this law, the nation will have accepted the principles of Romanism. So dito po makikita po natin po, then Protestantism will be no more Protestant. It will become Romanism. Yan mga kapatid. Then, sabi po, the religion of the papacy will be accepted by the rulers. So makita po natin, even in the Protestant country, tatanggapin po nila po ang principle ng papacy or the religion of the papacy. Then, rulers of the land will rank themselves with the man of sin. So makikita po natin po kung bakit ang espiritu po ay pupunta sa mga hari, kung bakit sabi niya, rulers of the land will rank themselves with the man of sin. And it will place Catholic principles under the care and protection of the state. So makikita po natin po na ang prinsipyo ng Catholicism, ito na po yung pangangalagaan ng pamahalaan. And the result will be a common goal that is almost overwhelming in its power over the minds of the people, and Satan will be leading in this union. So makikita po natin kung paano po si Satan ay nag-lead sa pagsasanib po nung panahon po na lilitisin si Kristo, ay ganun din po sa ating pong kapanahunan. And what will be the effect? Yan mga kapatid. The effect, sabi po rito po, una, hatred of the Sabbath keepers. A hatred of Sabbath keepers will lead the churches to coerce the government to enact the law. Kaya mapipilitan po sila na ipapasa batas ang National Sunday Law po sa Amerika po. Dahil po, makikita po natin po na ang mga Sabbath keepers ay sila po yung magiging dahilan nila na kung bakit ang sanglibutan ay ganito ang nangyayari. Yan mga kapatid. Kaya sabi po rito po, dahil kung basahin po yung sa Testimonies Volume 5, page 450. Ang sabi po, to secure popularity and patronage, legislators will yield to the demand for a Sunday law. And those who fear God cannot accept an institution that violates a precept of the Decalogue. On this battlefield comes the last great conflict of
the controversy between truth and error, and we are not left in doubt as to this issue. Now, as in the days of Mordecai, the Lord will vindicate His truth and His people. Makikita po natin po, bakit mapaparangalan ng Diyos po sa panahon na yan. Dahil makikita ng sanglibutan po, mga kapatid, what is truth and what is error. Makikita nila na bakit hindi mapapatay-patay. And mga kapatid, ang mga tao ng Diyos. Yan po. And in doing this, the nation will become a tool of Satan. It will also have the effect of more closely bringing the Protestant and Catholic churches under the delusive control of Satan, so he can use them to destroy commandment keepers. So sa pagsasani po ng Catholicism, Protestantism, and the world, makikita po natin po na ang lahat ng iglesia po, under the control of Satan ay mayroon na sila pong kapangyarihan para wasakin ang mga commandment keepers, mga kapatid. So, kaya po, the Sabbath will be the basic issue. In opposition to it, all the wicked world will be united against God's people. Kaya makikita po natin po kaya bakit po napakahalaga po na parangalan natin ang Sabbath po ngayon. Kapag hindi natin po ingatan ang Sabbath ng Panginoon ngayon, baka rin po tayo ay bibigay sa huling labanan pong ito. Kaya kung bakit po, remember the Sabbath day to keep it holy. Sapagat ang Espiritu ng Diyos at Espiritu ng kaaway, ito po ay naglalabanan po. And then, dahil po kung tayo po ay mananatiling tapat sa pag-iingat sa Sabat at sa lahat ng kautusan ng Diyos, then there will be intense persecution para sa atin po na hindi makikiisa sa pangingilin po ng linggo. Tandaan po natin po kung anong Espiritu ang maimbyo sa atin po. Kung tayo po ay nakikiisa sa sanglibutan, sa panahon po natin ngayon kung bakit po katulad ng mga Amis, hindi sila nakiisa. Bakit po hindi sila nakikiisa? Sapagkat pag nakiisa ka, ma-imbue ka ng Espiritu ng sanglibutan. And that will be, sabi niya po, a preparation for the reception of the mark of the beast. And mga kapatid, kaya pag nakikiisa tayo sa practice, sa Espiritu ng sanglibutan ngayon, tayo ay inihahanda para tumanggap ng tatak ng hayop. And mga kapatid, pero kapag tayo, sabi nga po, kapag hiwalay tayo sa ginagawa ng sanglibutan, we are preparing for the seal of God. And mga kapatid. And sabi po rito po, enactment of the Sunday law will bring intense persecution to God's people. Kaya pag may batas na, siyempre po, mas may karapatan, kapangyarihan na sila na umusig sa mga Sabbath keepers. And sabi po, Papists and Protestants will unite in persecuting Sabbath keepers. So makikita natin po, Papists and Protestants ay mag-unite. Yan mga kapatid. Kaya sabi po, all who will now bow to the decree, all who will not bow to the decree of the national councils and obey the national laws to exalt the Sabbath instituted by the man of sin to the disregard of God's holy day will feel not the oppressive power of papery alone, but of the Protestant world, the image of the beast. So makikita po natin po, magsasama talaga po. And sabi pa po, God's commandment-keeping people should now draw together, for the wicked will later reunite under the papacy to oppose them. Kaya tandaan po natin po, mga kapatid, dun sa warning sa Great Controversy po, habang papalapit po ang bagyo. Yan po. As the storm approaches, those who professed to believe the third angel's message but not sanctified through obedience to the truth will abandon their position and join the ranks of the opposition. And they will be the bitterest enemy of the brethren. Oh, grabe. Mga kapatid. Kaya po, sabi po rito po sa atin po, as we approach the last crisis, it is a vital moment that harmony and unity exist among the Lord's instrumentalities. Makita po natin po, dapat pala po ay, sa bayan ng Diyos ay mayroong harmony, mayroong unity. Yan mga kapatid. Yet, ang sanglibutan, sabi niya po mga kapatid, the world is filled with storm and war and variance, yet under one head. Sino po yung head? The papal power. The people will unite to oppose God in the person of His witnesses, mga kapatid.
Then, sabi po, the union, ito na po mga kapatid, when the great succession has taken place, deluded men will rush into superstitious doctrines. Kaya kung bakit po, deluded po sila. Kaya kung bakit po, mas higit silang makasatanic power po. Sapagat po, anong tinanggap po nila po? Delusions. Kaya sabi po, when the great succession has taken place, deluded man will rush into superstitious doctrines. At alam niyo mangyayari sa Amerika po? Ano mangyayari sa Amerika? Sabi po, America can become the place of greatest peril because of light neglected. Eh makita po natin po yung sa nangyari sa Jerusalem po. Mga kapatid, anong nangyari sa Jerusalem po? Walang bato na nakatungtong sa kapwa. Bato. Ito'y nawasa. Kaya kung bakit po America? Tingnan niyo po yung great controversy po. Desolation of the earth. At ano ang sinisimbol ng earth po mga kapatid? Hindi ba ang Amerika? Na siya yung tumulong sa babae? Yan mga kapatid. Kaya kung bakit po ang Amerika ay magiging dragon po diyan mga kapatid. At yan ay tanda na siya ay tumalikod sa Diyos. America, where the greatest light from heaven has been shining upon the people, can become the place of greatest peril and darkness because the people do not continue to practice the truth and walk in the light. So makikita po natin sa mangyayari sa Amerika po. And then, sabi po, Satan will excite apostate Christendom to crush liberty of conscience. So take note sa COVID-19, yun ang ginawa po nila po. Ngayon, finally, talagang ika-crush. Yan po. Talagang wawasakin, tatanggalin ang liberty of conscience. And mga kapatid, if Satan can induce a union of the church and the world, man-made commandments will supplant the Sabbath. Man-made commandments. Kahit na hindi na suportado ng Biblia, pero nagkakaisa sila, pwede nilang ma-impose. Yan mga kapatid. And the threefold union will be Satan's great latter-day system of persecution. Eh makita po natin po, a battle of Armageddon. And God will bring men from various churches to combat the Sunday law. Ito yung rule po natin po. Sapagat sabi po, God will intervene. Pero may gagamitin ng Diyos na mga tao. And mga kapatid, to combat the Sunday law. So makikita po natin, ano dapat ang magiging attitude po natin? Alam niyo mga kapatid, ay gusto kong ibahagi po mamayang hapon niya. Yan po. Ano po yung dapat nating gawin sa panahon ng Sunday law po? Mananahimik po ba tayo? Yan mga kapatid. O mag-iingay tayo? Yan mga kapatid. Anong klaseng pag-iingay at pananahimik ang sinasabi na ito'y warning? Yan mga kapatid sa atin po. Hindi tayo pwedeng manahimik. Hindi rin tayo dapat maging maingay. Yan mga kapatid. At ano po ang sinasabi sa Spirit of Prophets mamayang hapon po? Kaya sabi po dito, God will bring men from various churches to combat the Sunday law. And mga kapatid. Kaya sabi po, nais ko pong, ano po, yung sa, ito po mga kapatid. Balik po ako dun sa the healthiest people in the world. Kaya ito po mga kapatid. Dahil, nung ako'y, ano po, sinasabihan ako ng bata pa, ano po, dapat maging doktor. Yan mga kapatid. Ayaw ko ng doktor. Sapagat ang sabi ko, mahal ang doktor. Walang pera. Pero gusto mo pang kalusugan? Ay yes, gusto ko ng health. Yun po. Pero hindi ko gusto maging doktor. Pwede ba tayong maging healthy na hindi doktor mga kapatid? O tama pala mo, pwede naman pala. So therefore, pwedeng maging malusog kahit hindi ka doktor. Kaya yun po, salamat sa Panginoon. Dahil ayaw ko na maging doktor, gusto kong maging malusog. Yan po. Yun mga kapatid. Yun po, gusto kong maging pari. Tingnan niyo po, kailangan pari ka na, ikaw pa ay manggagamot pa. Yan mga kapatid. So pinag-combine ng Panginoon mga kapatid. Yan po. Kaya sabi po rito po, kung bakit yung talata po na naging paborito ko po ano po, Psalms 67 po, 1 and 2 po. God be merciful unto us and bless us. 67, 1 and 2 po. And cause His face to shine upon us.
So makita po natin kapag nag-shine ang mukha ng Diyos sa atin, yung mukha ni Kristo, nag-shine na rin sa atin. Yan mga kapatid. At kung paano nag-shine ang mukha ng Diyos sa mukha ni Moses nung bumaba siya sa bundok Sinai. Ito yung makikita sa panahon ng latter rain sa people of God. Yan mga kapatid, magliliwanag ang mga mukha ng anak ng Diyos. At ano ang dahilan po? Ito po, that thy way may be known upon earth, thy saving health among all nations. Kaya po sa mga pasyente po na pumupunta sa kagutungan po, ay nababanggit ko po na kapag lumabas ka sa hospital, anong itsura mo? Mukha kang maputla. Pag lumabas ka sa sanitarium sa kagutungan, mamula-mula. So makikita po natin po mga kapatid, naging paborito ko po. Sabi niya, that thy way may be known upon earth, thy saving health among all nations. Eh makikita po natin gaano kahalaga po bakit ang buhay ni John the Baptist ay maging buhay natin. Yan mga kapatid. Bakit country dweller siya? Bakit health reformer siya? Bakit dress reformer siya? At bakit siya in short reformer? Yan mga kapatid. Dahil siya po yung maghahanda ng first coming ni Christ. At tayo ang maghahanda ng second coming ni Christ. Are you ready? Are you prepared? Yan mga kapatid, sa gawain na ipinapagawa ng Diyos sa atin po. Nandyan ang pagtalikod, nandyan na po ang deception. Parating na rin ang rowing. Yan mga kapatid. Sana po sa oras pong ito. Pagamat po, marami tayong narinig, ay matira po sana po sa puso't isipan po natin sa mga bagay na ito. Nandito na tayo sa huling yugto, mga kapatid. Kaya, ang gasolina, pakita po natin po, na siyang magpapatakbo ng sasakyan, hinahadlangan na. Ngayon, buti na lang may amis na nagpakita sa atin ng pag-asa. Kung paano po na makakagawa kahit sa ganitong krisis na matindi na darating sa lupa. Kaya sabi ko nga po, ang ebanghelyo ng Diyos kay Kristo, ito ang mensaheng magliligtas. Sa lahat ng punto sa buhay na ito at sa buhay na darating. Sa pagdating sa buhay, ano po, sa pag-aaral, sa trabaho, yan po, sa kalusugan, lahat po, ang sagot ay ang ebanghelyo. Kaya kung bakit po sinasabi sa Ministry of Healing, the only antidote for sin and misery is the gospel. Yan po. At nawa po, tanggapin natin si Kristo bilang buhay na ebanghelyo. At tanggapin natin ang mensahe po niya bilang nakasulat na ebanghelyo. Accept the living gospel and the written gospel. And we will be living, ano po, sa epistle para sa sanglibutan. At ito'y magiging saksi, o kapahayagan sa sanglibutan na ito na si Kristo ay nasa sa atin. And God will be glorified. Magandang tanghali po at maligaya at mapalad na araw ng Sabat po sa bawat isa sa atin. Amen.